Ito ay isang totoong kwento ng isang lalaking Indiano na umalis sa kanyang bansa upang tuparin ang kanyang mga pangarap at pag-asa para sa kanyang pamilya. Gayunpaman, ang kanyang malupit na sponsor o SEAL ay nagpataw ng malupit na mga kondisyon at winasak ang kanyang buhay. Isang araw, siya ay tumakas, ngunit hindi maawi ng disyerto sa mga dayuhan. Nagsisimula ang kwento nang ibigay ni Najib ang kanyang pasaporte at visa sa opisyal ng imigrasyon pagdating niya sa Saudi Arabia. Ang kanyang kasama, si Hakim, at siya ay naghahanap ng kanilang sponsor dahil dinala sila bilang mga helper visa ng isang kumpanya. Ngunit matapos maghintay ng mahabang oras, wala pa ring dumarating. Sinubukan nilang tumawag sa iba't ibang numero, ngunit dahil holiday, walang sumasagot. Pinayuhan sila ng lalaki sa palipara na maghintay pa ng kaunti dahil maaaring naipit sa trapiko ang kanilang sponsor dahil sa holiday. Habang naghihintay sa kanilang employer, nakita nila ang isang Arabo na tila naghahanap ng isang tao at akala nila ito na ang kanilang sponsor. Agad na inagaw ng tusong Arabo ang kanilang mga pasaporte at inutusan silang sumakay sa likuran ng kanyang truck. Hindi maintindihan ni Najib at Hakim ang wika ng Arabo, ngunit sinunod nila ang kanyang mga utos at sumakay sa truck. Habang nagmamaneho, tinanong ni Hakim ang Arabo kung maaari siyang tumawag sa kanyang ina dahil tiyak na naghihintay itong marinig ang balita mula sa kanya. Gayunpaman, hindi siya pinakinggan ng sponsor at patuloy na nagmaneho. Pumasok na sa disyerto ang truck matapos lumiko mula sa kalsada, at nakatulog si Hakim. Pagkalipas ng ilang oras, huminto ang truck at inutusan sila ng Arabo na bumaba. Plano niyang iwan si Hakim sa isa pang Arabo at dalhin si Najib kasama niya. Tumutol sila. Sinasabing pareho silang magtatrabaho para sa parehong kumpanya at magsasalo sa isang kwarto. Ngunit puwersahang hiniwalay ng Arabo si Hakim. Patuloy ang biyahe ng truck sa buong gabi. Halos magbukang liwayway na nang makarating sila sa isang kamalig ng mga kambing sa gitna ng makapal na disyerto. Inutusan ng Arabo si Najib na bumaba ng truck at tumigil doon. Ngunit walang lugar na maupuan o mahigan. Tanging disyerto at isang pansamantalang kampo na gawa sa mga basahan. Isang matandang mukhang Indiano ang nagturo kay Najib sa isang gripo para uminom ng tubig. Habang umiinom ng ilang lagok si Najib, isang mukha ng kamelyo ang nagulat sa kanya kaya't agad siyang tumayo. Tinanong niya ang matanda, na malapit nang makatulog, kung saan siya maaaring magpahinga. Sinabi ng matanda kay Najib na mahiga na lang kahit saan niya gusto. Pumasok si Najib sa kampo, humiga malapit sa isang lalaking Arabo, at ginamit ang mga damit ng lalaki bilang takip habang siya ay nakahiga sa hubad na lupa, gamit ang isang bag bilang unan. Naalala niya ang panahon nang nagtatrabaho siya sa pagkuha ng buhangin mula sa isang ilog sa India. Isang kaibigan niya ang nagsabi sa kanya tungkol sa bayaw nitong maayos ang pamumuhay sa isang bansang Arabo at makakatulong kay Najib. Napakahirap ni Najib kaya't hindi niya kayang bayaran ang mga gastusin kaya kinailangan niyang isanla ang kanyang bahay upang makuha ang pera. Naglakbay siya upang makipagkita sa bayaw ng kanyang kaibigan at ibinigay ang lahat ng pera. Samantala, sa kanilang tahanan, nagluto ng masarap na pagkain ang kanyang ina kasama ang kanyang magandang asawa. Umuulan noon at masaya sila na makakapagtrabaho si Najib sa ibang bansa upang mas mapabuti ang kanilang buhay at makatira sa mas magandang bahay. Pagbalik ni Najib, sinabi niya sa kanyang asawang nagdadalang tao sa kanilang unang anak na bago siya umalis. Kinausap niya ang lokal na magtatadtad ng karne at magpapadala ito ng ulo ng kambing sa kanilang bahay bawat linggo. Biglang nagising si Najib nang sipin siya ng Arabo palabas ng kampo at sabihing magpahinga siya sa ibang lugar. Ginugol niya ang natitirang gabi sa likod ng truck. Kinaumagahan, sinubukan niyang makipag-usap sa matandang Indiano, ngunit nagsasalita ito ng hindi habang si Najib ay Tamil lamang ang nauunawaan. Dinala ni Najib ang isang palayok ng gatas sa natutulog na Arabo sa kampo, na ininom ito lahat. Pagkatapos, nakiusap si Najib na dalhin siya palayo mula sa lugar na ito. Ipinaliwanag niyang dapat ay magtatrabaho siya sa opisina bilang helper, ngunit naniniwala siyang napunta siya sa maling lugar. Pinatalsik siya ng Arabong lalaki mula sa kampo. Pagkatapos, dumating ang SEAL at nakiusap si Najib na tawagan ang numero ng opisina. Sa halip na tumulong, sinira ng SEAL ang mga pahina ng tala-arawan na naglalaman ng lahat ng mga numero at itinapon ito. Sinabihan niya ang isa pang Arabong lalaki na bantayan si Najib. Pagkaupo sa buhangin ng ilang sandali, inalok ng SEAL si Najib ng pagkain, na agad niyang kinain ng walang iniisip. Sumunod si Najib sa matandang pastol na Indiano at tinanong kung saan niya mahahanap ang daan palabas ng disyerto. Pagod at nawala ng pag-asa, sinabi ng matandang lalaki kay Najib na napakalayo pa nito. Nang gabing yon, sumulat si Najib ng liham sa pinakamamahal niyang asawa. Hindi alam kung paano niya ito ipapadala. Bago siya umalis, ipinahayag ng kanyang asawa ang kanyang hangarin na magkaroon lamang ng silid para sa kanilang dalawa. Nagsuggest sila ng mga cute na pangalan para sa kanilang magiging anak, at humiga si Najib sa kandanggan ng kanyang asawa. Lubos na masaya sa mga magagandang araw na paparating. Dumating na ang araw ng kanyang pag-alis, at iniwan niya ang kanyang asawa at matandang ina sa istasyon ng tren malapit sa kanilang bahay. Ang mga mata ng kanyang asawa ay nagmamakaawang huwag siyang umalis. Ngunit umalis pa rin siya. Kinabukasan, nakatanggap ng sipa si Najib mula sa SEAL nang makita siyang naglilinis pagkatapos gumamit ng banyo. Mahigpit siyang sinabihan ng SEAL na lumayo sa tubig dahil binibili niya ito gamit ang pera. Samantala,
Tumigil ang tank ng supplier ng tubig at nagsimulang punuin ang drum. Sinamantala ni Najib ang pagkakataon na kausapin ang lalaki at nakiusap na iwan na ang lugar na yon. Narinig siya ng seal, at nang mapagtanto na nagpapakita si Najib ng paglaban at galit na pagnanais na umalis, pinalo siya ng latigo. Pumasok ang seal upang kumuha ng bagay na magtuturo ng leksyon kay Najib. Isang Indiano ang dumaan at nagpayo kay Najib na huwag lumaban sa seal. Bumalik ang seal na may baril at malupit na pinaghahampas ang mga binti at kamay ni Najib. Sa sandaling yon, naalala ni Najib ang kanyang magandang asawa at kung paano nila minahal ang isa't isa. Tinuruan niya itong lumangoy sa ilog dahil takot siya dito. Inalala niya ang masasayang araw ng kanilang kasal at pagmamahalan. Nang gabing yon, naramdaman niyang siya'y bitag at tinanong ang matandang Indiano kung gaano na siya katagal naninirahan doon. Sinabi ng desperadong matandang Indiano, na mukhang kalahating patay na habang pinapakain ng mga gutom na kamelyo ng seal, na walang sinumang nakakalis sa lugar na yon. Kinaumagahan, nagising si Najib at inutusan siyang gatasan ang mga kambing. Hindi niya ito nagawa at hindi niya alam kung paano. Sa paglapit niya sa mga kambing, tinadyakan siya ng mga ito at siya'y natambak. Pinanood siya ng seal. Binigyan siya ng kaunting tubig, ngunit sinabi sa kanya na bumalik sa trabaho ayon sa utos. Hindi na muling nakita ni Najib ang matandang Indiano, at walang nagsabi sa kanya kung saan ito napunta. Isang araw, tiningnan niya ang kanyang mukha sa salamin ng kotse at natakot sa kanyang nabagong hitsura at mahabang balbas. Sinira ng seal ang salamin nang makita niyang tinitingnan ni Najib ang kanyang sarili. Sinubukan ni Najib na gupitin ang kanyang balbas gamit ang basag na piraso ng salamin. Nagbago na ang kanyang mukha, at patuloy na lumilipas ang oras. Ngunit hindi na niya maalala kung gaano na siya katagal na bitag doon. Umiyak siya at ipinangako sa sarili na hindi siya mamamatay doon at nagsimulang tumakbo palayo. Ngunit habang nakatayo siya sa isang kapatagan, napatingin siya sa mga buwitter na kumakain ng isang bangkay ng tao. Ito ang hindi inilibing na katawan ng matandang Indiano. Umiyak siya at sinubukang itaboy ang mga buwitter, ngunit inatake siya ng mga ito. Nasugatan siya at napilitang tumakbo upang iligtas ang kanyang buhay. Nang gabing yon, kumain siya ng kaunti mula sa garapon ng atsara na ibinigay sa kanya ng kanyang ina bago siya umalis sa India at umiyak sa kanyang kalungkutan. Natatakot na baka hindi na siya makabalik. Kinaumagahan, kinuha ni Najib ang isang kambing at nagsimulang tumakbo palayo sa Masara. Ngunit sa kasamaang palad, nakita siya ng kanyang seal. Sinundan siya ng seal sakay ng kamelyo, at nang hindi huminto si Najib, nagpaputok ng bala ang seal sa kanyang direksyon. Binugbog siya ng seal, na nagresulta sa pagkabali ng kanyang bukong-bukong, at pagkatapos, iginapos ang kanyang mga kamay ng lubid. Dinala siya pabalik sa kampo at iniwan ng walang pagkain at tubig. Sa wakas, nagawa niyang kalagin ang kanyang mga kamay at uminom ng tubig mula sa supply ng kambing. Maraming araw ang lumipas, at isang araw, nang nagsimula ang ulan ng yelo, si Najib ay nagtago sa ilalim ng isang bato malapit. Ang bato ay may isang bukas na bahagi, at pagkatapos lumakad ng ilang hakbang, nakita ni Najib ang isang lalaki doon. Ito si Hakim. Nagyakapan sila at umiyak. Saglit na ikinwento ni Hakim kay Najib na siya ay kamakailan lamang dinala sa Masara, ngunit nakapunta na siya sa maraming lugar bago nito at labis siyang pinahirapan. Nakiusap siya kay Najib na umalis sa lugar na yun kasama siya, ngunit sobrang lumbay ni Najib na hindi na siya makapag-isip ng maayos. Umalis si Hakim, nangakong makikipagkita muli kay Najib. Makalipas ang ilang araw, nakita ni Hakim si Najib kasama ang mga kamelyo niya sa disyerto. Nagmamadali si Hakim ngunit nais niyang ibahagi ang kanyang sulat kay Najib. Iniwan niya ang papel sa buhangin at mabilis na umalis. Bigla, dumating ang seal ni Najib at sinabi sa kanya na bumalik agad bago dumating ang buhawi ng buhangin. Kaunti na lang at nakuha ni Najib ang sulat. Isinasalaysay ng sulat ang mga hirap na pinagdaanan ni Hakim, kung paano siya binugbog at pinilit magtrabaho. Gayunpaman, nakilala ni Hakim ang isang Aprikano na alam ang mga daanan sa disyerto. Nangako si Hakim na tutulungan sila ng Aprikano na makatakas sa disyerto. Isang araw, habang nagtatrabaho si Najib tulad ng dati, narinig niya ang isang magandang kantang inaawit sa Tamil. Si Hakim ito, kasama ang kanyang kaibigang Aprikano. Nagkita sila at nangakong gagawa ng plano ng pagtakas sa gabi ng kasal ng anak ng seal. Kinagabihan, dinalhan ng seal si Najib ng isang piraso ng inihaw na manok at nangakong bibigyan siya ng biryani kinabukasan. Lahat sila ay mukhang masaya. Kinabukasan, nakatanggap si Najib ng damo para pakainin ang mga kambing, at umalis ang lahat ng Arabong lalaki. Sinasabihan siya na alagaan ang mga hayop dahil walang tao sa kampo ng gabing yon. Pag-alis nila, pinakain ni Najib ang mga kamelyo at kambing at naligo sa tubig ng tangke, na hindi niya maaaring gamitin dati. Pagkatapos, nagpalit siya ng malinis na damit mula sa kanyang bag at hinaplos ang mga hayop na mas mabuti pa sa kanya kaysa sa mga tao. Di nagtagal, dumating si Hakim kasama ang kanyang kaibigang Aprikano at hinimok si Najib na umalis agad dahil kailangan nilang maglakbay ng malayo bago bumalik ang mga Arabo. Kahit masakit na ang mga paa at walang maayos na sapatos, nagsimula na ang paglalakbay ni Najib para makatakas.
Pagkatapos maglakad ng buong araw, tumigil sila sa isang kampo dahil nauuhaw si Hakim. Matapang na kumuha ng tubig ang Aprikano, ngunit nagising ang mga nakatira sa kampo at sinimulang habulin sila. Tumakbo sila para iligtas ang sarili at nagpalipas ng gabi sa buhangin. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa paglalakad, ngunit walang tubig o daan na nakikita. Nagsimulang mag-hallucinate si Hakim na ang buhangin ay nagiging tubig. Tumakbo siya para inumin ito ngunit natakot nang makakita ng bangkay ng kamelyo. Nawalan siya ng pag-asa. Natatakot na pati sila ay kakainin ng disyerto. Nang gabing yon, nagsimulang magdasal ang Aprikano, ngunit habang ginagawa niya ito, maraming ahas ang lumabas mula sa buhangin. Kinaya lang niyang buhatin si Hakim palayo, habang naipit naman si Najib sa gitna ng mga ahas. Sinigawan nila si Najib na manatiling nakatayo, at sa gitna ng takot, hindi gumalaw si Najib habang dahan-daang gumagapang ang mga ahas sa kanyang mga paa. Nakaligtas siya, at kalaunan ay bumalik na sa buhangin ang mga ahas. Sa ilalim ng matinding init, huminto silang lahat para magpahinga, ngunit nang magising sila, hindi na makagalaw si Najib dahil natakpan ng malalaking paltos ang kanyang mga paa. Walang sapatos, labis na masakit ang kanyang mga sugat. Ibinalot ng kanilang kaibigang Aprikano ang kanyang cardigan sa mga paa ni Najib para muli siyang makalakad. Nakatulong ito, at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay, ngunit sila'y nauuhaw na at wala pa ring tubig o daan sa paningin. Sa kawalan ng pag-asa, bumagsak si Hakim sa buhangin at isinumpa sila dahil dinala siya sa disyertong ito upang mamatay. Nagdasal ang Aprikano kay Allah na tulungan silang makatakas sa disyerto, at pagkatapos maglakad ng kaunting oras, binuhat niya si Hakim sa kanyang balikat. Gayunpaman, lalong lumala ang kalagayan ni Hakim. Ibinuhos ng Aprikano ang kanyang pawis sa bibig ni Hakim upang manatili itong buhay. Nang gabing yon, bumagsak sila at doon natulog. Kinabukasan, naghalusinate si Hakim na may mga daan at gusali sa malapit ngunit bumagsak ng mapagtanto niyang mirage lang yon. Sinimulan niyang lamunin ang buhangin at nagpanik. Sinasabing ang mga kaibigan niya ay umiikot lang. Bigla siyang bumagsak at nagsuka ng dugo. Sinubukan ni Najib na gisingin siya at panatilihing buhay. Ngunit kinuha ni Hakim ang kanyang huling hininga at namatay. Nagluksa si Najib sa katawan ni Hakim. Pagkatapos, napansin ng kanilang kaibigang Aprikano na gumagalaw ang buhangin sa ilalim ng kanyang mga paa, palatandaan ng paparating na buhawi. Hinayla niya si Najib palayo sa bagyo, ngunit mabilis itong dumating at kinulong sila sa loob. Nagyakapan sila at naghintay hanggang lumipas ang bagyo. Lumipas ang isa pang araw, at dumating ang gabi. Kinabukasan, nawala na sila ng pag-asa, ngunit naglakad pa rin ang Aprikano at hinikayat si Najib na kumilos. Naglakad si Najib ayon sa utos ngunit bumagsak dahil punit na ang mga damit na nakabalot sa kanyang mga paa at mas masakit na ang mga sugat. Ibinigay ng Aprikano ang kanyang sapatos kay Najib at ipinagpatuloy ang paglalakbay ng walang sapin sa paa. Bigla, nakita ng Aprikano ang isang butiki na dumadaan. Senyales na hindi sila malayo sa tubig. Sa pagmamadaling uminom, tumakbo si Najib patungo rito, ngunit hinayla siya ng kaibigan. Sinabihan siyang uminom ng dahan-dahan pagkatapos ng napakahabang pag-aayuno. Ginawa nila ito, pinuno ang isang bote ng tubig, at sinimulan ang paghahanap para sa pinakamalapit na daan. Nang gabing yon, pareho silang natulog, ngunit kinaumagahan, nagising si Najib na mag-isa kasama ang bote ng tubig na naiwan kung saan nakaupo ang kanyang kaibigan noong nakaraang araw. Napagtanto ni Najib na iniwan na siya ng kanyang kaibigan. At ngayon, mag-isa na naman siya, walang laman ang bote ng tubig, at kinain ni Najib ang nag-iisang datiles na iniwan ng kanyang kaibigan. Sa hindi malamang paraan, naglakad siya kasama ang kanyang bote ng tubig upang muling punuin ito, ngunit nahulog ito sa malapit na daan. Sa wakas, narating ni Najib ang daan, ngunit walang huminto upang bigyan siya ng sakay buong gabi. Kinaumagahan, nagsimula siyang maglakad mag-isa sa daan hanggang inalok siya ng isang mabait na lalaki ng sakay patungo sa isang kalapit na lungsod. Binigyan siya ng lalaki ng tubig, at pagdating ni Najib sa lungsod, pumasok siya sa isang restoran ng Tamil kung saan mahusay siyang tinrato ng may-ari. Inayos ng may-ari ang ilang mga bata upang hugasan at linisin si Najib. Binigyan siya ng bagong damit, at ginupitan ang kanyang buhok at balbas. Nakausap nila ang kanyang pamilya, ngunit walang sumagot sa tawag. Sa wakas, dinala ng kanyang kapitbahay ang mensahe sa kanyang pamilya, at nalaman nilang ayos siya. I-report siya sa istasyon ng pulisya, kung saan nakapila siya kasama ang ibang mga expat na tumakas mula sa kanilang mga SILF. Dumating ang kanyang SEAL sa araw na iyon at kinilala siya. Gayunpaman, hindi siya ang nag-sponsor kay Najib, kinidnap lang niya ito mula sa paliparan. Sa makatuwid, hindi siya sinaktan ng SEAL, ngunit kinailangan ni Najib na manatili sa bilangguan ng 3 buwan. Pagkatapos nito, ipinadeport siya ng pamahalaang Arabo pabalik sa India. Dito na nagtatapos ang pelikula. Ginawa nila ito, pinuno ang isang bote ng tubig, at sinimulan ang paghahanap para sa pinakamalapit na daan. Nang gabing yon, pareho silang natulog, ngunit kinaumagahan, nagising si Najib na mag-isa kasama ang bote ng tubig na naiwan kung saan nakaupo ang kanyang kaibigan noong nakaraang araw. Napagtanto ni Najib na iniwan na siya ng kanyang kaibigan. At ngayon, mag-isa na naman siya,
Walang laman ang bote ng tubig, at kinain ni Najib ang nag-iisang details na iniwan ng kanyang kaibigan. Sa hindi malamang paraan, naglakad siya kasama ang kanyang bote ng tubig upang muling punuin ito, ngunit nahulog ito sa malapit na daan. Sa wakas, narating ni Najib ang daan, ngunit walang huminto upang bigyan siya ng sakay buong gabi. Kinaumagahan, nagsimula siyang maglakad mag-isa sa daan hanggang inalok siya ng isang mabait na lalaki ng sakay patungo sa isang kalapit na lungsod. Binigyan siya ng lalaki ng tubig, at pagdating ni Najib sa lungsod, pumasok siya sa isang restoran ng Tamil kung saan mahusay siyang tinrato ng may-ari. Inayos ng may-ari ang ilang mga bata upang hugasan at linisin si Najib. Binigyan siya ng bagong damit, at ginupitan ang kanyang buhok at balbas. Nakausap nila ang kanyang pamilya, ngunit walang sumagot sa tawag. Sa wakas, dinala ng kanyang kapitbahay ang mensahe sa kanyang pamilya, at nalaman nilang ayos siya. I-report siya sa istasyon ng pulisya, kung saan nakapila siya kasama ang ibang mga expat na tumakas mula sa kanilang mga SILF. Dumating ang kanyang SEAL sa araw na iyon at kinilala siya. Gayunpaman, hindi siya ang nag-sponsor kay Najib, kinidnap lang niya ito mula sa paliparan. Sa makatuwid, hindi siya sinaktan ng SEAL, ngunit kinailangan ni Najib na manatili sa bilangguan ng 3 buwan. Pagkatapos nito, ipinadeport siya ng pamahalaang Arabo pabalik sa India. Dito na nagtatapos ang pelikula.